Number 3. Next verse, nga pa din ibasahon ako, verse 32, 35. Ug ang tanang mga lungsod ug balangay gisuroy ni Jesus nga nagpanudlo sulod sa ilang mga sinaguga ug nagwali sa maayong balita mahitungod sa saging harian ug nag-ayo sa tanang mga sakit ug kaluyahon. Ug sa pagkakita niya sa panon sa katawhan, naluoy sila kaniya kay sila nangalibog ug na nagsubo sama sa mga karnero nga walay magbalantay. Verse 38, dinita mag-close. Busa. Pangamuyo kamo sa Ginoo sa anihon nga makapadala unta siyag mga mamumuo ngadto sa iyang anihon. Ingon niya, unya miingon siya sa iyang mga tinunan, daghan unta ang anihon apan gamayra ang mag-aani. Gipakita sa Ginoo mga igsoon ang reality sa kalibutan. Luag kaayo ang anihon, gamay lang ang mag-aani. Ug mao ni mga igsoon ang challenge. Luag ang anihon, way mag-aani. Challenge ka na kaayo para sa atong tanan. Mga igsoon, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Kagabi akong gipangutanan si Google kung pila na ang tao sa kalibutan niining 2024. Og mitubag si Google sa ako. Ang atong population sa tibuok kalibutan as far as ang Google is concerned, We have now 8.1 billion sa 2024. 8.1 billion. Gipangutana po na ako siya, pila ang Kristohanon. Nitubag po siya sa ako. O kabalo ka mo mga igsoon, only 2.4 billion are Christians. Out of 8.1, 2.4, and therefore, na ay 5.8 billion na dili pa Kristohanon. kung niining 5.8 billion na ay 1.4 billion in the world that are in cultural groups that doesn't have any access sa pulong sa Ginoo. Kita dinhi kanunay kita makadungog na ang mga tao nga nagdumili sa pagdawat ng Kristo apan kining 1.4 billion, they have never heard about Christ. 8.1 billion souls are alive in this planet. 5.8 billion of whom are not yet Christians. 1.9 billion na Muslims, 1.2 billion Hindus, 520 million ka mga Buddhist, and 500 to 700 million with no religion. Ug mga igsoon pagkadako pa kaayo ang atong anihon. And while we do nothing, millions are dying. While we do nothing, Satan is reaping. Kada adlaw mga igsoon na ay makakamatay. 3 people will die every second. 106 every minute. 6,000 will die every hour. 150,000 every day. 4.6 million every month. And 56 million will die every year. O pila ka sa ilang mga igsoon ang mamatay nga moadto sa eternidad sa impyerno. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Mao na challenge mga igsoon. But na crisis nga makita nato. But the laborers are few. Gamay lang gyud ang mag-aani. Ikasubo na ako mga igsoon sa pagsulti sa inyo sa statistic na nag-ingon. 95% of Christians have never won a soul to Christ. Pagbasa na ko ikuyo madini sa kaluwag sa anihon nga kinahanglan kita mag-involve sa anihon. Ingon pa mga igsoon sa survey, 95% of Christians have never won a soul to Christ. 80% don't consistently witness.
71% no support and never been involved in missions. And only 2% are actually involved actively in witnessing. Mga igsoon, hangtod nga dili kini ma-change nga figure magpabilin ang kalisod sa buluhaton sa Ginoo, magpabilin mga igsoon ang krisis. Money spent in biblical missions is never an expense. It is an investment. Ang atong isupport sa mission mga igsoon, dili na siya masayang. Kay kana investment nato for eternity. O challenge ka na sa ato tanan mga igsoon, sa matag peso, sa matag 1,000 nga imong ihatag, wala na kalimti sa Ginoo. That is your investment. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. That is our investment. Mga igsoon, dako kay natong kalipay kay sa panahon nga mag-support kita, dili gid malimtan sa Ginoo. Daghan mga tao atong gitabangan, makabuhat kung tagamay nga dautan, limtan tanan, nahimo na kang dautan. And yet mga igsoon ang Ginoo nindot kay siya. Churches actually never really have money problem. Dili magyud kwarta atong problema. We have heart problem. Dili gyud kwarta mga igsoon ang problema sa church. Na dili kita makasupport sa mission. Ang pinakadako nga problema nako nimo ug kanatong tanan is that naay problema ang atong kasing-kasing. Si Hudson Taylor, ang founder sa OMF, and visionary siya, nag-ingon siya, God's work done in God's way will not lack anything. Kung ang buluhaton kuno sa Ginoo mga igsuon, buhaton nato nga diniyos, dili tinawhanon. Dili gyud makulang ang mga butang nga gikinahanglan as far as ang mission work is concerned. Busa karong panahon ng mga igsoon, samtang gamay ng atong panahon, luag ang anihon, gamay ra ang mag-ani, luag pa ang anihon. Gamay na atong panahon. We need, kinahanglan kita mag-involve sa gitawag saturation evangelism. Unsay bot pasabot mga igsoon? Sa saturation evangelism, ang bot pasabot mo gini, using every available means to reach every available person at every available time. Bot pasabot, work and work while it is day, for night cometh that no man can work. Kita nato mga igsoon ang declaration sa atong Ginoo, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Naghatag gihapon kanato ang Ginoo og cure. Naghatag siya og paagi unsa kaon ma-address ang dako nga krisis. Ingon pa niya, pray therefore the Lord of the harvest that he shall send forth laborers into the harvest. Mga igsoon, ang gi-prescribe sa Ginoo sa ato aron ma-address kining maong crisis, pray. Ampuy mo kaugalingon, Lord, help me. Lord, touch my heart once again. Lord, help me nga bation nako ang tinuod nga pagmahal sa mission. Pray for yourself. Ayaw ang uban una ampuy. Ampuy mo kaugalingon, ampuy imong pamilya, ampuy imong mga anak, and even pray for your church. Kay walay lain mga igsoon nga gihatag sa Ginoo nga solusyon sa mga dako nga problema, ang iyang gihatag kanato nga muampo kita. Mga igsoon, gusto sa Ginoo nga mga piko ang atong mga tuhod, ug sa dihang mga piko ang atong mga tuhod, the Lord will just pour out all His blessings upon us. Di lang financial, apan labaw sa tanan mga spiritual blessings. Mga igsoon, Jesus, our model of biblical missions. Lakaw siya. Naluoy siya. Nag-challenge siya. Pray therefore
the Lord of the harvest, that He shall send forth laborers into the harvest. Mga igsoon, salamat kayo sa opportunity nga makashare kami sa inyo bisan gamay lang nga panahon, mag-angko ta. Lord Father God, thank you sa imong dakong gugma kanamo. Salamat Amahan sa mga ministry nga imong gihatag sa Bethel Baptist Church. Salamat Amahan sa imong paggamit kanila sa taas nga mga panahon nga nag-support sila Amahan sa mga ministry and mission work sa Agusan, Bukidnon, jungle areas. Salamat kami Amahan for the past 3 years. Nagsugod kami sa Diversion Road, Bayanihan Church Planting. Pasalamat kami kanimo Amahan kay daghan ang mga tao nga nakailak ang Kristo nga ilang manuluwas ug naay mga churches, naay mga barangays and villages nag-start Ginoo ang mission work. Lord, ibalik namo kanimo ang dungog ug himaya kay sa among kaugalingon wala man mi katakos nga mudawat niining tanan para kini kanimo ug kini imo ang tanan. Lord, thank you for saving us. Thank you as well as for the opportunity nga kami Amahan makaalagad kanimo ug ikaw ang Dios nga maoy ga-bless sa buhat sa among mga kamot. Gihay kami, panalangin imong pulong sa among mga kasing-kasing sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you.